Inilang Biyernes, unang Biyernes, araw ng ating debosyon, araw ng mga deboto, at higit sa lahat, araw ng ating pinakamamahal. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Sa misang ito, kung inyo pong mamarapatin, ay samahan po ninyo akong mag-alay ng pasasalamat at maglimos ng lakas sa ating mahal na pong Jesus Nazareno. Marahil po ay batid na ng nakararami sa inyo noong pong Martes at 3 ng Disyembre ay inihayag ng kanyang kabanalan Papa Francisco sa Roma na ang inyo pong abang lingkod, bagamat hindi karapat-dapat, ay hinirang niya po bilang maging bagong obispo ng Diocese ng Balanga sa Bataan. Kaya may bagong atas at misyon sa akin ang pong Nazareno. 2 taon po dito sa Quiapo, ngunit siksik, liglig at nag-uumapaw ang mga biyaya na naranasan ko at nakita ko. Siksik, liglig at nag-uumapaw ang nakita kong marubdob na debosyon. At ito po ang babaunin ko saan man po ako naroroon. Dito lang sa Quiapo. At buong maipagmamalaki ko, dito lang sa Quiapo, bumabaha ang himala, bumabaha ang matinding pagmamahal ng tao kay Jesus Nazareno. Kaya ipagdasal po ninyo ako sa aking bagong atas at misyon. Wag po kayong mag-alala, magkakasama pa ho tayo, magpipiesta pa ho tayo, magtatraslasyon pa tayo, at tatapusin nating pilit lahat ng mga kailangang gawin na sinimulan dito sa simbahan para ang dambana ni Jesus Nazareno, lalo na sa taon ng yubileo, ay tunay na maging tahanan ng bawat Pilipino. Kaya maasahan ko po ba ang inyong dasal para sa akin? No? Kaya sana po, salamat po sa inyo. Alam niyo po, nung ako'y sinabihan na magiging obispo, naalala ko po nung ako'y sinabihan din ng kardinal na pumunta dito sa Quiapo. Sabi ko po, bata pa ho ako. No? Unang parokya ko po ito. Marami naman pong mas magaling, mas marunong, mas masipag, mas may karanasan. Ngunit ang isang aral na aking napulot, hindi naman talaga ito tungkol sa akin. Hindi po ito tungkol sa magagawa ko. Ito'y tungkol sa magagawa ng pong Jesus Nazareno. Kaya't nung bagong misyon ang inaalok sa akin, sumagi din uli sa isip ko yon na bagamat hindi karapat-dapat, maraming kahinaan at kakulangan at pagkukulang ang pupuno, ang talaga namang gagawa ay siya, di po ba? Katulad ng ebanghelyo natin ngayon. Narinig niyo yung ebanghelyo, yung 2 bulag. Alam niyo kung isa sa larawan po ninyo, iisipin ninyo yung ebanghelyo ngayon, parang comedy po yan kung tutuusin. Hindi niyo ba naisip, sabi sa kwento, may 2 bulag na sunod ng sunod kay Jesus Nazareno. Paano nakakasunod ang bulag? Dito siguro, ewan ko, baka nakatagpo kayo ba ng parang bulag dito sa Quiapo sa labas, tapos hinahabol kayo. Isipin niyo siguro, hindi siguro bulag to. Hinahabol ako. Paano nakakahabol ang bulag? At sabi pa nga sa ebanghelyo, hanggang sa bahay. Siguro si Jesus Nazareno, tumatakbo na, umiiwas na, pumasok na sa bahay, nandun pa rin yung 2 bulag. Hindi papigil yung mga bulag.
Kaya napapatanong ako, paano kaya nila hinabol si Jesus Nazareno? May umaakay kaya sa kanila? Kumapit kaya sila sa kanyang laylayan kaya hindi makatakas, hindi makaalpas si Jesus Nazareno? Iniisip ko rin, di po ba, sabi nga po, kapag may kahinaan sa isang bagay, umiigting naman ng isa pang bagay o panamdam. Kaya di ba alam natin ang mga bulag, ang mga bulag, matalas ang pandinig. Doon sila bumabawi. May kakilala po akong bulag, alam niya pag may pumasok sa kanyang silid at alam niya kung ilan ang pumasok. Kasi pinapakiramdam niya yung yabag sa paa. Hindi ko pa siya nadadala uli. Baka mamaya ngayon, susunod alam na niya kung babae o lalaki yung pumapasok. No? Pero dito mapupulot natin ang isang magandang aral. Hindi naging dahilan ang kanilang kahinaan, kahirapan, kakulangan para matuklasan ang himala ni Jesus Nazareno. Hindi sila yung mga taong, bulag tayo, wala na tayong magagawa. Kawawa naman tayo. Diba, dyan ho magaling ang demonyo. Sinisira ang loob natin. Pinapalaking pilit yung mga kahinaan at kakulangan natin. Mahirap ka lang. Bata ka lang. Babae ka lang. Mababang uri ka lang. Lampa ka lang. Kaya naman minsan tayo napapadala. Oo nga. Nagpapaawa tayo sa sarili natin. Pero ipinakita ng dalawang bulag. At sabi ko nga kanina, yun po ang ipinapakita nyo mga kadeboto dito sa Quiapo. Kaya nga, punong-puno tayo ngayon hanggang mamayang gabi. Dahil walang makapipigil sa inyo. Katulad ng dalawang bulag, walang pipigil. Oo, alam ko iba sa inyo ngayon, may sakit pa nga. Iba sa inyo ngayon, may pinagdadaanan sa pamilya. Hindi maganda ang takbo ng kabuhayan. Maraming mga problema. Siguro, masisiraan na tayo ng ulo kung iisipin natin lahat ng problema natin sa buhay. Pero hindi tayo magmamaktol. Hindi tayo magmamarakulyo, magtatampo at mag-isasantabi. Hindi. Kaya nga nandito kayo eh. Gusto niyong sabihin kay Jesus Nazareno, walang makapipigil sa amin. Kahit katulad ng dalawang bulag, hindi kami papipigil na makita ka. Hindi kami papipigil na magpakita sa iyo. Dahil kanino pa ba kami babaling? Marami ngayon sa mundo kung ano-anong mga pangako sa atin. Mga mababulaklak na mga salita. Liligawan na naman tayo. Lolokohin na naman tayo. Pero kanino ba talaga tayo babaling? Sa Kanya lang. At hindi dahilan ang ating kahinaan at kakulangan. Kaya nga nandito tayo. Siya ang ating tanglaw. Siya ang ating kaligtasan. Siya ang ating lakas. Ang nagsasabi, mahal na pong Jesus Nazareno, walang pipigil sa amin sumunod sa iyo. Walang pipigil sa aming magtiwala sa iyo. Sapagkat ikaw ang aming lakas, itaas nga ang kamay at pumalakpak ng mas malakas. Ito ang baon ng tunay na deboto. Hindi tayo pasisira. Hindi mawawalan ng loob. Hindi maglalaho ang ating pag-asa. Kaya ka pinasimba ng Nazareno ngayon, gusto niyang sabihin sa iyo, huwag kang susuko. Huwag kang palunod sa mga pinagdadaanan mo. Bagkus, gamitin mo itong pagkakataon para lalong lumapit sa Kanya. Gamitin mo to bilang pagkakataon para ipakita sa Kanya buong-buo ang iyong pagtitiwala. At sana mga kapatid, kung walang papigil
sa ating debosyon, wala din sanang papigil sa ating pagsunod sa Kanya. Buuin na natin. Huwag tayong papigil sa debosyon. Huwag din tayo papigil sa misyon. Maraming tukso. Sasabihin sa'yo, huwag ka na magpatawad. Huwag ka nang tumulong. Huwag ka na makipagkasundo. Huwag ka na magsabi ng totoo. Sana mga kapatid, kung papaanong walang papigil sa ating pumunta sa Quiapo, wala ding pumigil sa ating gumawa ng mabuti at sumunod kay Jesus Nazareno. Dahil ito ang bubuo ng ating pagbaling sa Kanya upang maranasan natin ang Kanyang walang hanggang awa at himala. Opo, nagpapasalamat ako dahil dito sa Quiapo, walang papigil upang gumanap ng himala ang Poong Nazareno. Ang simbahang ito ay luklukan, bukal ng napakaraming himala sapagkat ang simbahang ding ito ay bukal ng hindi papigil na debosyon, pananalig at pagtitiwala sa Kanya. Yan po ang yaman ng Quiapo. At yan ang yaman na dadaling ko buong buhay ko.